Magandang araw po. Kumusta po ang lahat ng mga viewers ng aming channel? Salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa aming channel. Sana po patuloy lang po kayo sumubaybay sa amin hanggang dulo. Maraming salamat po. Kaya asahan niyo po na marami pa kaming kwento na ihahatid sa inyo. Kung bago pa lamang po kayo sa channel na ito, huwag pong kalilimutang mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento. At i-hit na po ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating upload. Narito na po ang kwento natin para sa araw na ito. Si Elise, isang babaeng tahimik, ngunit matatag, na sa kabila ng kanyang payapang anyo ay nagmamay-ari siya ng malawak na ari-arian at mga negosyong maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon. Ngunit nagbagong lahat nang magkasakit si Elise. Sa panahong yun, ang buong akala niya ay ang asawa niyang nag-aalaga at nagbibigay ng tamang gamot sa kanya. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, nagtiwala siya hanggang sa unti-unting nagdulot ng pagdududa ang mga nangyayari. Isang araw, habang muling pinabalikan niya ang mga nakaraang footage mula sa CCTV, napag-alaman niyang nilalagyan pala nito ng droga ang kanyang inumin para tuluyan siyang mabaliw. Palalampasin kaya ni Elise ang ginagawa ng kanyang asawa o isang mahigpit at mabigat na parusa ang ibibigay niya rito? Elise, ano nangyayari? Ang hina mo na. Para kang stress. Sis, kailangan ko ng tulong mo. Alam mo naman na may anemia ako, hindi ba? Binigyan ako ng doktor ng gamot para dun. Pero dahil sa panghihina ko, si Adrian na nag-aasikaso sa akin sa pag-inom ng gamot. Okay lang naman yun. Hindi ba normal na tulungan kanya? Hindi. Ibang gamot ang pinainom niya sa akin, Camille. Nakita ko sa CCTV. Kumuha siya ng ibang sisidlan. Inilagay sa baso ko. Tapos, ibinalik sa bulsa niya bago pumasok sa kwarto. Kagong Adrian talagang yun ha. Hindi pwede yan, Elise. Kailangan nating suruin ang gamot. May kilala akong nagtatrabaho sa lab sa ospital para masuri ang laman nun. Kailangan natin ng ebidensya at kailangan na mabilis. Alam mo ba kung gaano kahirap pag kunwari mahina, Camille? Pinapakita ko na iniinom ko. Pero, tinatago ko lang. Pinapakita ko rin ang sintomas. Nahihilo. Natutulala. Minsan, hindi na nakakausap. Para lang hindi niya mahuli ang ginawa niya. Tama yan, Elise. Ngunit hindi ka nag-iisa. Gagawin natin ito ng maayos. Susuriin natin ang gamot. At kung may ebidensya na, handa na akong kumilos. Pero kailangan nating magplano ng maingat. Dalhin mo ang sisidlan dito sa ospital at huwag kang lalapit sa kanya hanggang hindi pa natin nalalaman ang lahat. At bakit niya kaya gagawin yun sa sarili niyang asawa? Yan din ang tanong ko, Camila. Hanggang kailan mo kayang magpanggap kung gayong alam mong matagal ka nang gustong patayin ng taong iniisip mong nagmamahal sa iyo ng buo? Tunghayan ang kwento ng pagtataksil ng taong malapit kay Elise dahil lamang sa pansariling kasiyahan. Makaya pa kaya ni Elise na magpanggap na wala siyang alam habang ang taong pinagkakatiwalaan niya ay nais na siyang paglamayan? Si Elise ay isang matagumpay na negosyante na may-ari ng iba't ibang negosyo, kabilang na ang mga butika. Bukod dito, meron na rin siyang ilang ari-arian tulad ng mga apartment units, commercial spaces at isang malaking bahay na kanilang tinitirhan. Dahil sa labis na pagtitiwala, ang ilan sa mga ito ay ipinangalan niya pa sa kanyang asawa.
Si Adrian, ang kanyang asawa, ay katuwang sa pamamahala ng negosyo, lalo na sa 3 motor part shop nito. Ikinasal na ang dalawa, ngunit hindi pa sila binibiyayaan ng anak. Dahil dito, mas ibinuhos nilang oras at ang atensyon sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Isang araw, abalang mag-asawa sa isa nilang butika, maayos na inaasikaso ni Elise ang mga paninda, habang si Adrian naman ay nakikipag-usap sa supplier sa telepono. Tahimik ang paligid hanggang sa may pumasok na isang suki nilang customer na si Linda. Hi, Elise! Naku, ang ganda naman ng mga bagong stocks mo, ah! Salamat, Linda. Kakarating lang yan kahapon. Lumapit si Linda at isa-isang hinawakan ng mga damit habang paminsan-minsan ay sinusulyapan ng dalawa. Napansin niyang maayos na samahan ng mag-asawa. Kayo talaga, no? Bagay na bagay kayo. Ang swerte niyo sa isa't isa. Napakaswerte ko nga sa asawa ko eh. Ngumiti si Elise, ngunit bahagyang pag-iwas ng kanyang mga mata. Oy kayo, kailan naman ang susunod na blessing? Ilang taon na rin kayong kasal, ah? Saglit na natahimik ang paligid. Napatingin si Adrian kay Elise bago sumagot. Darating din siguro sa tamang panahon. Sa ngayon, hindi pa namin priority yan. Marami pa kaming inaasikaso na negosyo. Nako, wag na masyadong patagalin. Iba pa rin yung may batang nagpapasaya sa bahay. Baka hindi namin kayanin pagsabayin. Kakayanin nyo yan. Nakukita ko naman kung gaano kayo kasipag. Ngumiti si Elise, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, inilipat niya ang usapan sa mga paninda upang maiwasan ang ganong paksa. May bagong design kami sa likod. Baka gusto mong tingnan. Tumango naman si Linda at sumunod, ngunit nananatili ang tanong sa hangin. Pagkalis ng customer, muling bumalik ang katahimikan ng butika. Saglit na nagkatinginan ang mag-asawa, ngunit kapwa nila piniling wag nang pag-usapan ang nangyari. Sa halip, nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain na tila ba walang nabanggit. Marami ang nagtatanong kung bakit wala pa silang anak. Unti-unting nabuo ang mga bulong-bulungan na may problema raw ang isa sa kanila. Natapos ng pagsusuri ng mag-asawa sa isang kaibigang doktor ni Elisa, tahimik nilang hinarap ang proseso, umaasang mapipigyan sila ng kasagutan. Lumabas sa resulta na si Elisa ay walang kakayahan na magkaanak. Tahimik na tinanggap ng mag-asawa ang resulta. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit si Elise. Nagsimula ito sa simpleng panghihina hanggang sa dumalas ang pagkahilo at tila ba bigla na lamang sumusulpot kahit sa gitna ng kanyang ginagawa. Isang umaga, sa loob siya ng kanilang butika, maayos niyang inaayos ang mga bagong dating na paninda nang bigla siyang napahinto. Kumapit siya sa gilid ng estante habang umiikot ang kanyang paningin. Ayan na naman. Bakit ganito? Napapapikit si Elise sandali. Pilit na binabawi ang kanyang balanse. Si Leila, ang isa niyang staff na kilala sa pagiging masipag at maalaga, ay agad siyang napansin. Ma'am, okay lang po ba kayo? Ang putla niyo po. I'm okay. Nahilo ko bigla. Sigurado po ba kayo? Kanina pa po kayo parang hinihingal. Napuyat lang siguro. Tsaka, sunod-sunod na trabaho nito mga nakaraang araw. Baka po kailangan niyo na magpahinga. Kami na po muna dito. Sige, uupo muna ako sandali. Dahan-dahan siyang umupo, ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang katawan. Hindi yun pangkaraniwang pagod. Pagsapit ng hapon, nagpasya siyang umuwi ng mas maaga. Tahimik ang kanilang bahay nang dumating siya. Pagpasok pa lamang, agad siyang napahawak sa kanyang ulo. Ang sakit! Umupo si Elise sa sofa at sinubukang huminga ng malalim. Kinuha niyang kanyang telepono.
Tinawagan si Adrian. Ilang ring ito bago sumagot. Hello? May problema ba? Adrian, nahihilo ko. Kanina pa ba yan? Simula umaga tapos parang lumalala ngayon. Baka pagod lang yan, Elise. Sobra ka kasing tutok sa trabaho eh. Hindi eh. Iba talagang pakiramdam ko. Parang hindi ko maipaliwanag. Pahinga ka muna. Uminom ka ng tubig. Huwag mo munang isipin ha. Anong oras ka uuwi? Saglit na katahimikan ang sumunod. Medyo gabi na siguro. Marami kasing customer dito sa branch eh. Araw-araw na lang. Gabi ka nang umuwi. Hindi ko naman pwedeng iwan. Lumalakas ang benta eh. Sayang kung pababayaan. Alam ko naman pero kailangan din kita dito. Sandali lang to. Konting taste pa. Sige, ingat ka. Magpahinga ka na. Tawagan mo na lang ako kung lumala. Pinatay ni Elise ang tawag at marahang ibinaba ang telepono. Napatingin siya sa paligid ng bahay. Tahimik, malamig at tila walang laman. Lumipas ang mga oras. Unti-unting dumilim ang paligid habang nananatili siyang nakahiga sa sofa. Paminsan-minsan ay napapapikit siya dahil sa bigat ng kanyang pakiramdam. Pagsapit ng gabi, nagising siya dahil sa tunog ng pagbukas ng pinto. Dahang-dahang pumasok si Adrian. Gising ka pa? Kagising ko lang. Nahilo ulit ako kanina. Lumapit si Adrian at naupo sa tabi ni Elise. Ganun pa rin ang pakiramdam mo? Oo, parang mas lumalala. Natatakot na ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Stress lang yan. Kinabukasan, pinasama ni Elise si Adrian sa pagpapakonsulta sa doktora. Tahimik silang naglakad sa klinik, bit-bit ang kaba at ang pag-aalala. Pagkatapos sa examination room, sinalubong sila ni Dr. Ramon Alcaraz, isang mid-aged na doktor na may mahabang karera sa internal medicine. Kilala siya sa kanyang mahinahon at maayos na pakikitungo sa pasyente. May suot siyang puting coat at mas maliit na notebook sa kanyang kamay habang nakangiti ng magaan. Magandang umaga, Elise. Kumusta ang pakiramdam mo? Dok, madalas po akong nangihina, nahihilo. Minsan, nawawala ang focus ko. Parang hindi ko makontrol ang katawan ko. Ganun ba? Sige, tutulungan nating maintindihan ito. May kasaysayan ka ba ng sakit sa puso o iba pang kondisyon? Wala po, Dok. Pero, present lang, nagka-stress dahil sa negosyo. I see. Elise, gusto kong magsagawa muna tayo ng ilang simpleng blood test para makita natin ang iron levels mo, blood count at iba pang basic indicators. Minsan ang sintomas ay dulot lang ng mababang iron at kakulangan sa nutrients. Sumunod si Elise sa mga test habang si Adrian tahimik na nakatingin sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sila sa consultation room. Elise, lumabas sa result mo na may mild anemia ka. Maaaring dahil sa kakulangan ng iron at bitamina. Ito ang dahilan kung bakit madalas kang nangihina at magkaroon ng panandali ang pagkahilo. Wala namang malalang panganib sa ngayon pero kailangan nating ayusin ito para hindi na lumala. Ano pong dapat kong gawin, Dok? Kailangan mo lang uminom ng maintenance na gamot, iron supplement at vitamins. Sundin mo ang diet na mabuti sa dugo. Ire-recommenda ko ang 3 buwan para tuluyang maibalik ang levels mo sa normal. 3 buwan lang ho, Dok. Oo, 3 buwan. May follow-up tayo para makita natin ang improvement. Kung susundin ang gamot at pagkain, mababawi niyo ang lakas at kalusugan na hindi aabot sa 3 buwan.
Salamat po, Doc. Nakaka-stress din kasi yung pakiramdam na parang hindi ko kontrolado ang katawan ko. Normal lamang yan sa ganitong kondisyon. Huwag kang mag-alala. Huwag mong kalilimutan ang pahinga at tamang pagkain. Laging i-monitor ang symptoms. At kung lumala, bumalik ka kaagad sa klinik. Gagawin namin lahat, Doc. Salamat po sa paliwanag. Matapos ang konsultasyon, dinala ni Adrian si Elise pauwi. Sa loob ng kotse, tahimik silang magkasama. Si Elise, iniisip ang sitwasyon. Hawak ang reseta sa kanyang kamay. Si Adrian naman ay tahimik, may bahagyang ngiti. Ngunit may kakaibang tingin na hindi ipinapakita kay Elisa. Dahil sa panghihina ni Elisa, si Adrian na mismong nag-aasikaso sa pagpapainom ng gamot sa kanyang asawa. Tuwing umaga, maingat niyang inihahanda ang baso ng tubig. Sinisigurong tama ang dami ng gamot at pinapainom si Elisa ng mahinahon. Elise, inumin mo na to ha. Konting tiis na lang. Sige. Salamat, Adrian. Tahimik niyang ininom ang gamot. Sinusubukang pigilan ng kaba sa kanyang dibdib. Sa bawat patak ng tubig sa baso, ramdam niyang bigat ng katawan at ng kakaibang panghihina na hindi niya maipaliwanag. Sa una, iniisip niya na normal lamang yun, side effect ng gamot ayon sa doktora. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang maramdaman ni Elise ang kakaiba. Pananakit ng ulo, panlalabo ng paningin at paminsan-minsan tila may mga anino sa gilid ng kanyang paningin na naglalaro at bigla na lamang nawawala. Sa isang gabi, nakaupo siya sa isang sofa, hawak ang baso ng tubig at bigla siyang lumuhod sa sahig na tila ba nahihirapan. Adrian, may kakaiba sa gamot ko. Parang Normal lang yan, Elise. Side effects lang yan ng maintenance. Makakasanayan mo rin. Huwag kang mag-alala. pero parang mas lumalala. Yun lang. Huwag kang magpanik. Patuloy ka lang uminom at magpapahinga ka. Babalik din yan sa normal. Pilit na hinihikayat ni Elise ang sarili na maniwala. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may maliit na alarma na nagsasabing hindi normal ang nangyayari sa kanya. Habang nananatili si Elise sa bahay upang magpahinga, si Adrian naman patuloy na umaalis para sa negosyo. Madalas siyang hindi umuuwi hanggang gabi at kapag dumating na, kadalasan ay natutulog na si Elise. Dahan-dahan, naging rutina ang ganitong eksena. Gigising lamang siya sa kalagitnaan ng gabi upang painumin ang gamot ni Adrian na tila maingat at maalaga. Ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata na hindi napapansin ni Elise. Isang gabi, habang iniinom ang gamot, napansin ni Elise na tila may kakaibang lasa at amoy ang tubig. Ngunit dahil sa pananabik, sa tulong at pagod sa katawan, hindi niya ito pinansin agad. Matapos uminom, nahiga siya sa kama, huminga ng malalim at pilit na tinatanggal ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Unti-unti, nagsimulang dumami ang mga sintomas. Paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng panandaliang pagkahilo. At habang nakatingin sa paligid ng kanyang silid, napansin niya ang mga galaw na parabang may ibang nilalang na dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Tuwing aakayin ni Adrian sa susunod na baso ng gamot, pilit siyang nagpapanggap na normal ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa loob-loob niya, may unti-unting pangamba. Bakit parang lumalala ang epekto sa akin? Normal lang, Elise. 3 buwan lang yan, remember? Matapos noon, gagaling ka rin. Pa-check up kaya tayo kay Dr. Alcaraz? Ano ka ba? Hindi mo na kailangan magpa-check. Yung nararamdaman mo, normal lang yan. Kinakabihan, tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang pangalan ng kanyang ina, si Lorena. Agad niya itong sinagot. Kumusta ka na riyan, anak? May halong saya at pag-aalala sa boses nito. Napapikit si Elise sandali bago sumagot.
Masama po pakiramdam ko, Ma. Biglang naging seryoso ang tono ni Lorena. Ha? Anak, nagpatingin ka na ba sa doktor? Opo, Ma. Noong nakaraang mga araw. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Ano raw sabi? Huminga ng malalim si Elise. Mild anemia daw po. Narinig ni Elise ang mahinang buntong hininga ng kanyang ina. Ay naku Diyos ko anak, kumakain ka ba ng tama? Napayuko si Elise habang pinagmamasdan ng kanyang mga kamay. Hindi po masyado. Minsan, nakakalimutan ko na. Elise, hindi pwede yan. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi habang bata kay kaya mo nang pabayaan ang kalusugan mo. Napaluha ng pahagya si Elisa, ngunit pinigilan niya ito. Sundin mo ang payo ng doktor, anak. Uminom ka ng gamot. Uminom ka ng gamot kung meron. Kumain ka ng masusustansya, lalo na yung may iron. At higit sa lahat, magpahinga ka. Opo, Ma. At kung kinakailangan, i-extend mo ang pahinga mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya. Tahimik na tumango si Elisa kahit hindi naman siya nakikita. Opo. Salamat po, Ma. Mag-iingat ka palagi anak. Tawag ka lang kung may kailangan ka ha. Kahit malayo ako, nandito lang ako para sa iyo. Napangiti si Elisa sa kabila ng kanyang panghihina. Opo, Ma. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita anak. Pagkababa ng tawag, mas naging tahimik ang paligid. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya naramdaman ng sobrang pag-iisa. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng pagkain, isang simpleng hakbang, ngunit mahalaga para sa kanyang pagaling. Habang kumakain, napaisip siya, minsan kailangan talagang huminto. Kailangang pakinggan ang sariling katawan. Isang araw, dahil sa matinding pagkabagot at kakaibang pakiramdam, naisipan ni Elise na tingnan ang CCTV footage sa kanilang bahay. Tahimik siyang naupo sa sofa, hawak ang tablet habang inire-rewind ang mga huling araw ng rutina ni Adriana. Pinili niyang tingnan ang mga oras kung kailan siya nag-iisa sa bahay. Umaasang makakahanap ng sagot sa kanyang hindi maipaliwanag ng panghihina at panandaliang pagkahilo. Habang nagbabrowse siya, hindi niya sinasadyang nag-playback ang isang eksena na nagdulot ng matinding kaba. Malinaw niyang nakita si Adrian na lumalakad papunta sa maliit na kabinet sa kwarto. Hawak ang isang maliit na sisidlan. Tahimik, maingat, na tila may iniingatang lihim. Inilagay ni Adrian ang laman nito sa baso ng tubig na nakahanda para kay Elise. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinalik ang maliit na lalagyan sa kanyang bulsa bago pumasok sa kwarto na para bang walang nangyari. Hindi pwede. Kinabahan si Elisa. Ang bawat galaw ni Adrian ay malinaw sa CCTV. Ang maingat na paghawak ng sisidlan, ang bahagyang ngisi sa gilid ng lapi, ang tahimik na paglalakad pabalik sa kama na para bang may lihim na itinatago sa kanya sa loob ng maraming araw. Dali-daling sinuri ni Elise ang lalagyan ng kanyang gamot sa kabinet. Kompleto pa ito. Walang nabawas, walang kakaibang amoy o kulay. Lahat ay mukhang normal. Ngunit sa kanyang dibdib, naramdaman niyang hindi maipaliwanag na kaba. Isang pakiramdam na nagsasabing hindi itong gamot na iniinom niya araw-araw. Tumakbo siya papunta sa kanilang kwarto. Ang tablet ay nakalagay sa isang gilid ng kama habang lihim niyang hinahalungkat ang mga gamit ni Adrian sa bawat drawer at maliit na lalagyan na pinubuksan niya. Ramdam niya ang kanyang puso na mabilis na tumitibok at ang pawis sa kanyang mga palad ay dumarami. Hindi nagtagal, natagpuan niyang isang maliit na sisidlan na kahawig ng kanyang gamot. Parehong kapsula, parehong anyo, parehong kulay. Ngunit sa kanyang pakiramdam, may kakaibang aura ito. Parang may bagay na hindi tama. Pinag-aralan niya itong mabuti.
inikot sa kanyang kamay at pinagmasdan sa liwanag ng lampara. Bakit parang iba ito? Dahan-dahan niyang pinuksan ang takip, pinagmasdan ng bawat kapsula. Ang tableta ay mukhang perpekto. Ngunit sa loob ng isip niya, may maliit na alarma na nagsasabing hindi itong gamot na ibinigay ng doktor. Hindi na nag-aksaya si Elise ng oras. Dali-dali niyang inilagay ang maliit na sisidlan sa kanyang bag at lumabas ng bahay. Tahimik, ngunit may matinding kaba. Habang nagmamaneho, ramdam niyang bawat tibok ng puso. Hindi dahil sa bilis, kung hindi dahil sa takot sa maaaring matuklasan. Pagdating sa pribadong klinika, sinalubong siya ng receptionist, ngunit hindi niya pinansin ang malumanay ng ngiti. Agad siyang nagtungo sa laboratory section at nagtungo sa maliit na opisina ni Mr. Hector de la Cruz, isang senior lab technician na kilala sa mabilis at maingat na pagsusuri ng mga gamot. Doc, gusto kong malaman ang laman nito. Parang may mali sa gamot na iniinom ko. Sige po, ma'am. Aayusin po natin kaagad ang pagsusuri. Tumungo si Mr. de la Cruz sa mga makinarya at sinimulan ang proseso. Sa bawat segundong tumaraan, tumigil ang oras sa isip ni Elise. Ramdam niya ang matinding kaba. Halos hindi makahinga habang nakatingin sa bawat galaw ni Mr. de la Cruz. Pagkalipas ng ilang minuto, nagbalik si Hector na may hawak na report. Ma'am, hindi po ito gamot na prescribe ng doktor. Ang laman ay isang uri ng droga na maaari magdulot ng hallucination at unti-unting pagkasira ng isip ng isang tao. Ano? Hindi pwede. Tahimik si Elise sandali habang ang kanyang katawan ay nanginginig at unti-unting pumapalik ang mga nakalipas na pangyayari sa kanyang isip. Ang pananakit ng ulo, ang panlalabo ng paningin, ang mga anino't larawan na hindi niya maintindihan sa mga nakaraang araw. Lahat yun, lahat ng sintomas na ngayon ay malinaw na ang dahilan. Ramdam niyang matinding panghihina ng dibdib, ngunit kasabay nito ay bumangon din ang galit at ang determinasyon. Dito niya nauunawaan ang buong plano ni Adrian, ang panlilinlang, ang pagtataksil at ang tahimik na paglalagay sa kanya sa panganib. Ngayon, alam ko na ang lahat. Hindi na pinayagan ni Elise ang sarili na malunod sa takot. Unti-unti niyang binuo sa isip ang hakbang na gagawin. Paano niya mapapatunayan ang ginagawa ni Adriana? Paano niya maibabalik ang kontrol sa kanyang buhay? At paano niya mapoprotektahan ang sarili laban sa taong inaakala niyang kaagapay niya? Sa kabila ng panghihina at sakit, isang matibay na determinasyon ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi na siya basta-basta biktima. Ngayon, may plano na siya at handa na siyang harapin ang katotohanan. Labis ang sakit at galit na nararamdaman ni Elisa nang malaman ang buong katotohanan. Ngunit sa halip na sumabog ang emosyon at direktang kumprontahin si Adrian, pinili niyang manahimik. Alam niyang hindi niya pwedeng hayaan ang init ng damdamin ang magdikta sa kanyang kilos. Mas mainam na planuhin ang bawat hakbang, tahimik at maingat. Tuwing papainumin siya ng gamot ni Adrian, nagpapanggap siyang iniinom ito. Ngunit lihim niyang itinatago ang mga tabletas sa kanyang palad o sa gilid ng baso. Kapag natapos na ang routine, tinatanggal niya ito sa baso. Iniiimbak sa isang ligtas na lugar at tinitiyak na walang bakas ng kanyang ginawa. Hindi rin niya pinapansin ang mga tanong ni Adrian. Bagkos, pinipilit na lamang niyang sarili na manatiling mahina at madaling lokohin, habang sa ilalim ng kanyang mga mata may matalim na pag-iingat. Salamat, Adrian. Pero parang nahihilo na naman ako. Minsan, nagpapanggap siyang natutulala sa sofa. Nakatungo sa tabi, tila hindi niya marinig ang mga tanong o komentaryo ng asawa. Pinaglaruan niya ang kanyang mga ekspresyon, paminsan-minsang nakakalimot, paminsang tila nagtataka, at paminsang tila walang pakialama.
Sa bawat kilos, nararamdaman niya ang bahagyang ngisi ni Adrian sa gilid ng kanyang paningin. Isang ngisi na puno ng kasiyahan na hindi niya makalimutan. Ngunit habang patuloy ang mga araw, alam niyang kailangan niyang kumuha ng mas konkretong hakbang. Hindi sapat ang pagpapanggap lamang. Kailangan niyang makakuha ng ebidensya at masigurado na may saksi o dokumentong magpapatunay sa panlilinlang at krimen ni Adriana. Kinabukasan, habang wala si Adrian, nagpa siya si Elise na puntahan ng kanyang matalik na kaibigan, si Camille. Nagtatrabaho sa isang pribadong ospital. Matagal na rin silang magkaibigan, kaya alam ni Elise na pwede niyang pagkatiwalaan si Camila sa lahat ng bagay, lalo na sa kanyang sitwasyon na yun. Pagpasok niya ng ospital, sinalubong siya ng mahinahon, ngunit seryosong ngiti ni Camila. Elise, ano nangyari? Ang hina mo at parang stress ka. Sis, kailangan ko ng tulong mo. Alam mo naman na may anemia ako, di ba? Binigyan ako ng doktor ng gamot para doon. Pero dahil sa panghihina ko, si Adrian nang nag-aasikaso sa akin sa pagpapainom. Okay lang naman yun. Hindi ba normal lang na tulungan ka niya? Hindi. Ibang gamot ang pinapainom niya sa akin, Camille. Nakita ko sa CCTV. Kumuha siya ng ibang sisidlan. Inilagay sa baso ko. Tapos, ibinalik sa bulsa niya bago pumasok sa kwarto. Gagong Adrian talagang yun ah. Hindi pwede yan, Elise. Kailangan nating suriin agad ang gamot. May kilala akong lab sa ospital na pwedeng magsuri ng laman. Kailangan natin ng ebidensya at kailangan mabilis. Alam mo ba kung gaano kahirap magkunwaring mahina, Camille? Pinapakita ko na iniinom ko. Pero itinatago ko lang. Pinapakita ko rin ang sintomas. Nahihilo. Natutulala. Minsan, hindi na nakakausap. Para lang hindi niya mahuli ang ginagawa niya. Tama yan, Elise. Ngunit hindi ka nag-iisa. Gagawin natin ito ng maayos. Suriin natin ang gamot. At kung may ebidensya na, handa ka ng kumilos. Pero kailangan nating magplano ng maingat. Dalhin mo ang sisidlan dito sa ospital at huwag kang lalapit sa kanya hanggang hindi pa natin nalalaman ng lahat. Pero bakit niya kaya gagawin yun sa'yo? Sarili mong asawa? Iyon din ang tanong ko, Camille. Sa puntong yun, ramdam na ni Elise ang halo ng takot, galit at ang determinasyon. Alam niya na hindi pwede siyang magpabaya. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para patunayan ang katotohanan at protektahan ang sarili laban sa panlilinlang ni Adriana. Pag-alis ni Elise mula sa room ni Camille, tahimik siyang naglakad sa hallway ng pribadong ospital. Bawat hakbang ay maingat, pilit na hindi mapansin. Habang ang dibdib niya ay punong-puno ng galit at ng takot at ng lungkot. Iniisip niya ang lahat ng natuklasan tungkol sa gamot sa panlilinlang ni Adriana. Ngunit sa kabilang dulo ng hallway, napansin niya ang pamilyar na figura. Si Adrian, may kasama itong babae, nakasuot ng nurse uniform. Sa unang sulyap, hindi agad nakilala ni Elise ang babae. Ngunit nang lumingon ito at ngumiti, tumigil ang kanyang puso. Sisindihon ang matalik na kaibigan ni Adriana. So, sila pala, Adrian at Cindy, dito sa ospital? Ano tong ginagawa nila? Tahimik siyang naglakad sa gilid, nagtatago sa likod ng mga haligi, habang sinusundan ng dalawa hanggang sa isang madilim na bahagi ng hallway. Doon, hindi niya inaasahan, nakita niyang naghalikan ng dalawa. Ang puso ni Elise ay natudurog sa tuwing naririnig niya ang kanilang mga bulong at halika. Sa wakas, parang tayo na lang ang nandito. Oo. Matagal mo na bang hinintay to? Matagal, pero hindi ko na matiis. Kailangan na kita, Adrian. Wala kang ideya kung gaano ko rin ito hinintay. Lalo't iniisip niya na abala ako sa shop. Ang galit
sakit at pagkabigla ay naghalo sa nararamdaman ni Elisa. Halos hindi niya mapigilan ang sarili na sumigaw. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling lihim at maingat. Mga walang hiya. Ang talino mo, Adrian. Kaya mo siyang paniwalain. Pero malas para sa kanya, hindi ba? Hindi niya alam na wala siyang ideya. Darating ang oras at lahat ay nasa atin na. Gago kayo. Tingnan lang natin kung saan kayo aabot. Lumapit si Cindy. Hinawakan ang braso ni Adrian at nagsalita ng malambing. Hindi ko na matiis na weekend lang tayo dapat. Ngayon ko nauunawaan ang lahat. Hindi lang ang pagtataksil, kundi pati ang panlilinlang na ginagawa niyo sa akin. Ang dalawa patuloy na nagbubulungan, nagtatawanan at naghahalikan. Hindi namamalaya ng mga mata ni Elisa na nakasubaybay sa kanila mula sa dilim. Ang bawat kilaw, bawat salita, bawat halik ay nagiging patunay ng kanilang pagtataksila. Iniisip mo ba na may alam na siya? Hindi. Masyado siyang mahina, pagod at distracted sa mga sintomas niya. Pinaniniwalaan niya ang lahat ng sinasabi ko. Pagkatapos niya mapansin, huli na. So arrogant. So stupid. Akala niya malakas siya. Pero hindi niya alam na nakikita ko lahat. At ngayong alam ko kung paano ko sisimulan ang aking plano. Lahat ng ito ay magiging santata ko. Lumipat ang dalawa ng konti, mas malapit sa pader at nagpatuloy sa kanilang halikan at bulungan. Napansin ni Elise kung paano nagbagong tono ni Adrian. May kumpiyansa, may kontrol sa nararamdaman niya. Gusto ko lang ito ang lihim natin, magpakailanman. Maging lihim nga, walang makakaabala. So, this is the truth. My own husband, nagtaksil, nagsinungaling, at iniisip na wala akong alam. Hindi niya alam ang bawat kilos, bawat salita ay nakatala sa aking memorya. At sa huli, ibubunyag ko lahat. Tahimik na lumayo si Elise sa dilim ng hallway. Pinipigilan ng sarili na sumigaw o kumilos ng padalos-dalos. Alam niyang kailangan niyang maging maingat, tipunin ang ebidensya at planuhin ang susunod na hakbang. Ang bawat lihim, bawat pagtataksil ay nakita niya na magiging armas niya laban sa mga ito. Darating ang oras, lahat ng ito ay sa akin. Katarungan, katotohanan, at lahat ng karapatan ko. At sila ang magsisisi sa pangmamaliit sa akin. Habang papalayo sa ospital, ramdam ni Elise ang halo ng galit, sakit at determinasyon. Alam niya na hindi pwede siyang magpabaya. Bawat hakbang ay planado. Bawat paghinga ay may layunin. Ang pagbawi sa sarili at pagpapakita ng hustisya sa dalawang taong nagtaksil sa kanya. Pag-uwi ni Elise sa kanilang bahay, tahimik niyang binuksan ang pinto at pumasok. Pinipigilan ng sarili na huminga ng malakas. Ramdam niyang bawat pag-alon ng galit at ng sakit sa dibdib. Pero alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado. Una niyang ginawa ay ayusin ang mga dokumento na kailangan sa mga negosyo at ari-arian. Isa-isa niyang sinuri ang mga kontrata, titulo ng lupa at listahan ng mga apartment units at commercial spaces. Matagal niyang inipon ang mga papeles nito sa lihim na kahon at ngayon maingat niyang nire-reorganisa upang maibalik sa kanyang pangalan ang lahat. Hindi mo ako matatalo, Adrian. Hindi niyo ako kayang sirain. Habang nagpalipat-lipat ang mga papel, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Ang pakiramdam na unti-unti niyang kinukuha ang kontrol pabalik. Hindi niya pwedeng ipakita sa iba, lalo na kay Adrian. Pero sa loob niya, may apoy ng determinasyon na hindi mapapatay. Sumunod, naglagay siya ng mga hidden camera sa strategic na lugar, sa bahay, sa sala, sa kusina,
at sa mga pasilyo. Lahat ng posibleng daanan ni Adrian at ng sinumang makipagsabwatan sa kanya. Maingat niyang itinago ang bawat kamera sa likod ng mga decor, sa ilalim ng mesa, sa itaas ng mga estante. Lahat ng kilos mo, bawat salita, bawat galaw, malalaman ko. Wala nang matatakpan. Pagkatapos niyang ilagay ang mga hidden camera at ayusin ang mga dokumento, tumawag si Elise sa kanyang attorney, si Attorney Marlon Reyes, isang matalik na kaibigan at abogadong pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng mga legal na bagay. Kilala si Attorney Marlon sa kanyang matino, maingat at palaging planado na diskarte sa lahat ng kaso. May mga salamin siya sa mata, nakasuot ng simpleng polo at slacks at may aura ng kumpiyansa at seguridad na nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang mga kliyente. Attorney, kailangan ko ng tulong mo. Lahat ng dokumento ng negosyo at ari-arian, gusto kong ilipat mo sa akin, discreetly. Hindi dapat malaman ni Adrian. Naiintindihan ko, Elise. Lahat ng proseso ay gagawin namin ng lihim. Hindi siya magkakaroon ng ideya. May mga paraan tayo para masigurado nating secure ang lahat. Matapos ang tawag, muling bumalik si Elise sa paglalagay ng kameras at pag-aayos ng mga dokumento. Isa-isa niyang tiningnan ang bawat sulog, iniisip ang posibleng galaw ni Adrian at pinaplano ang bawat hakbang niya. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang mas mahalaga ang maingat na plano kaysa sa padalos-dalos na aksyon. Gagong Adrian. Akala niya, kontrolado niya ang lahat. Pero hindi niya alam. Unti-unting ibinabalik ko ang lahat sa akin. Darating ang araw na lahat ng panlilinlang mo ay pagbabayaran mo rin. Maya-maya pa, narinig ni Elise ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Adrian. Mabilis siyang humiga sa sofa, ipinikit ang mga mata at nagpanggap na nanghihina. Napapansin ko, masyado ka ng gabi kung umuwi. Ano ka ba? Para to sa negosyo natin. Para sa kinabukasan natin. Lumapit si Adrian kay Elise at umupo sa tabi nito. Hinaplos nito ang buhok ni Elise sa kamarahang hinalikan sa kanyang noo. Magtiwala ka lang. Ginagawa ko to para sa atin. Saglit na pumikit si Elise, pinipigilan ng sarili. Sa likod ng kanyang isip, bumabalik ang eksenang nakita niya, ang paghahalikan ni Adrian at Cindy sa ospital. Para sa atin o para sa inyo ng kabit mo. Teka lang, nainom mo na ba yung gamot mo? Kumuha si Adrian ng baso at iniabot ito kay Elise. Nakatingin siya habang ipinapainom ito. Tila sinisiguradong iinumin talaga ni Elise. Tinanggap ni Elise ang baso. Dahan-dahang inilapit sa labi at nagkunwaring uminom. Ngunit sa totoo lang, maingat niyang itinago ang kapsula sa gilid ng kanyang palad. Ayan. Good girl. Good girl pala ha. Dahan-dahang ibinaba ni Elise ang baso. Pilit na nanginginig ang kamay para mas lalong kapanipaniwala ang kanyang pag-aarte. Salamat, Adrian. Ngunit sa loob ni Elise, kabaliktaran ang nararamdaman, galit, pagkasuklam at determinasyon. Umupo si Adrian sa harap ni Elise, pinagmasdan na tila isang eksperimento na may kakaibang saya ang kanyang mga mata, isang bagay na hindi napapansin ni Elise noon. Pero ngayon, malinaw na sa kanya. Anong pakiramdam mo ngayon? Parang nahihilo ko. Hindi ko maintindihan. Biglang napahawak ng ulo si Elise, umiiling at bahagyang natawa, isang pilit at kakaibang tawa. Lumipas ang halos 3 buwan, patuloy na nagpapanggap si Elise na lumalala ang kanyang kalagayan, hawak ang ulo, natutulala at kung minsan ay tila wala sa sarili. May mga sandaling bigla na lamang siyang napapangiti, kasunod ang pag-iyak at muling tatahimik na parang nawawala sa realidad. Ngunit sa likod ng lahat ng yun, malinaw ang kanyang isip.
gising, nagbabantay at naghihintay. Isang hapon, habang siya'y nakahiga sa sahig ng sala, nagpanggap na namimilipit sa sakit. Napansin niyang pinagmamasdan siya ni Adrian sa bahagyang ngisi sa May bahagyang ngisi sa labi nito, isang ngising hindi niya kailanman nakita noon. Kumusta ka na? Hindi sumasagot si Elisa, nananatili siyang tulala, nakatingin sa kawalan habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga mata, tila may hinahabol na wala naman doon. Baliw ka na nga. Sa halip na sumagot, ngumiti si Elisa at pinaglaruan ng isang maliit na dekorasyon sa mesa. Pinaikot-ikot ito at iniikot habang tila wala sa sarili. Umiikot. Umiikot. Pinapanood lamang siya ni Adrian, tila nasisiyahan sa kanyang nakikita. Wala man lang bakas ng awa sa kanyang mukha, tanging kumpiyansa at kasiyahan. Maya-maya pa, tumalikod si Adrian, kumuha ng kanyang cellphone. Lumayo siya ng konti, ngunit sapat pa rin upang marinig ni Elise ang kanyang sinasabi. Thanks, my love. Effective nga ang binigay mo. Nanatiling tulala si Elisa sa panlabas, ngunit sa loob, naninigas ang kanyang dibdib. Sinabi ko naman sa iyo, love. Once na mabaliw na siya, you should get rid of her. Yes, love. And we can have our own home. At bibigyan kita ng anak kahit pa ilan ang gusto mo. You know, how much I love kids. Sa sandaling yun, parang tumigil ang mundo ni Elisa. Tahimik siyang napaluha, hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Pinanatili niyang kanyang papel bilang isang nawawala sa sarili. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi niya may tatago. Kaya pala gusto mo akong sirain para makabuo ka ng pamilya sa iba. Dahan-dahan siyang napangiti, isang ngiti na may halong sakit at galit. Kung alam mo lang ang katotohanan. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang umaagos ang luha sa gilid ng kanyang pisngi. Sa di kalayuan, patuloy ang usapan ni Adrian at Cindy. Hindi alam na ang bawat salita nila ay malinaw na itatala ng hidden camera. Malapit na, love. Konting tiis na lang. Pag tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili, wala na maghihinala. Relax. Kontrolado ko ng lahat. Wala siyang alam. Biglang ngumiti si Elisa at bahagyang umilig, parang may sariling mundo. Ang ingay. Ang daming boses. Napatingin si Adrian kay Elisa at bahagyang napangisi. Good. Tuloy mo lang yan. Hindi niya alam ang bawat segundo, bawat salita, bawat ngisi niya, lahat ay nagiging ebidensya laban sa kanya. Dahan-dahang huminto ang galaw ni Elisa. Yumuko siya, tila napagod, ngunit ang kanyang mga mata ay saglit na tumalima. 3 buwan. Sapat na. Tahimik na humiga muli si Elisa, nagpanggap na pagod at wala ng lakas. Ngunit sa loob niya, buo na ang plano. Alam niya ng katotohanan, may ebidensya na siya at handa na siyang gumanti. Hindi sa galit lamang, kung hindi sa hustisya. Maghintay ka lang, Adrian. Kinabukasan, dinala pa ni Adrian ang babae sa kanilang bahay. Walang pag-aalinlangan nitong pumasok na parang siya ang may-ari ng lugar. Nakaupo si Elise sa sofa, tulala at tahimik. Patuloy ang kanyang pag-arte. Sa kanyang harap mismo, nagtawanan ng dalawa. Walang hiya, walang takot. Kumbinsidong tuluyan na siyang nabaliw. Lumapit si Cindy kay Adrian at hinawakan ang braso nito. Saka siya hinalikan. Hindi man lang nila itinago ang kanilang ginagawa. Kawawa naman, baliw ka na nga. Lumapit pa ito kay Elisa, bahagyang yumuko at tiningnan siya sa mata na parang sinusuri kung may natitira pa ba itong katinuan. You know what, love? Yung mga drugs na binigay ko, hindi lang siya basta mababaliw. Mamamatay din siya, definitely. Nananatiling tulala si Elisa. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. Ngunit sa kanyang loob, parang pinipigang kanyang puso sa sakit at galit. Walang iyakang babae ka.
ikaw pala ang may pakana ng lahat. Tumawa si Adrian at hinawakan ng bewang ni Cindy, tila proud sa kanyang naririnig. Pero hindi ba nila malalaman ang krimen na ginawa natin? Napangisi si Cindy, taas noo at kampante. Remember, nurse ako. I have my ways. Clever. Love it. Muli silang naghalikan, mas matagal, mas walang pakialam, habang nasa harap nila si Elise. Para sa kanila, isa lamang siyang bagay sa bahay, isang baliw na wala ng saysay. Tahimik lamang si Elise, nakatingin siya, ngunit tila wala siyang nakikita. Pinipilit niyang pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Konti na lang. Konti na lang. Matatapos na rin kayo. Tumalikod ang dalawa at naglakad paakyat ng hagdan, nagtatawanan at nagbubulungan. Habang paakyat, muli silang naghalikan, tila wala talagang pakialam kung may nakakakita. Sa sandaling nawala sila sa paningin ni Elise, biglang bumagsak ang anyo ni Elise. Tumayo siya ng mabilis at tumakbo papunta sa banyo. Pagpasok niya, agad niyang isinarang pinto at sumandal dito. Doon niya pinakawala ng lahat. Tahimik siyang napaiyak, walang sigaw, walang ingay, tanging luha at tuloy-tuloy na bumabagsak. Hinawakan niyang kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ang sakit. Bakit niya nagawa sa akin to? Unti-unti siyang napaupo sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Lahat ng alaala ng pagmamahal niya kay Adrian, ang tiwala, ang mga pangarap nila, lahat ay bumalik sa kanya. At ngayon, wala nang natira kung hindi sakit. Maya-maya pa, pinunasan niyang kanyang luha. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na mahina, hindi na biktima, kung hindi isang taong handang lumaban. Paglabas niya ng banyo, napatingin siya sa kusina. Doon sa ibabaw ng mesa, may isang kutsilyo. Sa kanyang isipan, tila ba may bumubulong. Isang mabilis na paraan, isang madaling solusyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Inabot ang kutsilyo at hinawakan ito. Saglit siyang natigilan. Tatapusin ko na. Para matapos ng lahat. Ngunit agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at napailing. Hindi ito ang gusto niya. Hindi ito ang paraan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo pabalik sa mesa. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit buo ang kanyang desisyon. Hindi. Hindi ganito. Huminga si Elise ng malalim, saka itinaas ang kanyang tingin, matalim, puno ng galit at ng determinasyon. Mga hayop. Magbabayad kayo. Sa sandaling yun, tuluyan nang nabago si Elise. Hindi na siyang babaeng niloko. Hindi na siyang babaeng ginamit. Siya na ngayon ang babaeng handang magpabagsak sa kanila sa tamang paraan. Nang makumpleto ng lahat ng ebidensya, sinigurado ni Elise na maayos itong nakasave, mga video, audio recordings at dokumento. Lahat ng panlilinlang, pagtataksil at krimen na malinaw na nakatala. Pagsapit ng hapon, dumating ang mga pulis sa kanilang bahay. Malakas ang katok ng pinto na agad na ikinagulat ni Adrian at Cindy na nasa kwarto. Buksan niyo ang pinto! Napatingin si Adrian kay Cindy, halatang nabahala. Anong nangyayari? Relax ka lang, baka nagkamali lang ng tinig. Lumabas si Adrian at dire-diretso ito na pinuksan ang pinto. Agad na pumasok ang mga pulis. Adrian Reyes at Cindy Lopez, kayo ay inaaresto namin. Narito ang warrant of arrest. Maaari kayo magpaliwanag sa presinto. Ikaw ay may karapatang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo. Kung wala kang abogado, bibigyan ka ng gobyerno ng abogadong magtatanggol sa'yo. Ano? Hindi totoo yan! Wala kaming ginagawang masama! Hindi niyo kami pwedeng arestuhin ng basta-basta. Ipinakita ng pulis ang dokumento. Sa presinto na kayo magpaliwanag. Sa sandaling yun, napatingin sila sa sofa kung saan nakaupo si Elise, nakasuot ng maayos, nakatingin sa kanila at may sarkastikong mga ngiti.
Nagulat ang dalawa. Elise! Hindi! Imposible! Dahan-dahang tumayo si Elise at humarap sa kanila. Nagulat kayo? Napaatras si Adrian, halatang hindi makaproseso sa nangyayari. Hindi! Hindi pwede! Baliw ka na! Hindi ako baliw, Adrian. Kailanman, hindi ako baliw. Tahimik ang buong sala. Tanging ang mabibigat na paghinga ni Adrian at Cindy ang maririnig. Anong pinagsasasabi mo? Wala kang ebidensya! Bahagyang umiti si Elise, isang malamig at siguradong ngiti. Talaga? Lumapit si Elise sa mesa at kinuha ang isang flash drive. Lahat ng ginawa ninyo, lahat ng sinabi ninyo, recorded. Nagtinginan sina Adrian at Cindy. Hindi! Hindi totoo yan! 3 buwan, Adrian. 3 buwan ako nagkunwaring baliw. Habang kayo naman, kampanteng ipinapakita ang lahat. Napayuko si Adrian at hindi makapagsalita. Sinungaling ka! Wala kang mapapatunayan! Talaga? Gusto mo bang marinig ang sarili mong boses? Tumango ang isang pulis at pinakita ang ilang dokumento at recordings. May sapat na ebidensya laban sa inyo. Unti-unting nawala ang tapang ni Cindy. Elise, makinig ka. Pwede pa natin pag-usapan to. Pag-usapan? Katulad ng ginawa mong panluloko sa akin? Lumapit si Elise ng bahagya kay Adrian at diretsong nakatingin sa mga mata nito. Pinainom mo ko ng droga. Plinano mong sirain ako at patayin. Napaluha si Adrian, ngunit hindi ito pinansin ni Elise. At ikaw, ginamit mong propesyon mo para manakit ng tao. Natamimi si Cindy, walang maidepensa. Tumalikod si Elise at huminga ng malalim. Tapos na. Lumapit ang mga pulis at pinusasan sina Adrian at Cindy. Elise! Mahal kita! Hindi ko sinasadya! Hindi yan pagmamahal. Habang inilalabas sila ng mga pulis, nananatiling nakatayo si Elise sa gitna ng sala, tahimik, matatag at buo. Sa wakas, natapos na ang lahat. Naibalik ko na. Naibalik ko na ang lahat. Pati ang sarili ko. Parang isang pader na matagal niyang itinayo at tuluyan ng kumuho sa likod nito. Naroon ang isang matapang na siya. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Nagulat si Elise, ngunit agad din siyang kumilos upang buksan ito. Pagbukas niya, bumungad ang nag-aalalang mukha ng kanyang inang si Lorena. Halatang nagmamadali ito. Magulong kanyang buhok at bakas ang pagod at ang takot sa kanyang mga mata. Anak, ano yung nabalitaan ko? Totoo ba yun? Bakit ipinakulong si Adrian? Saglit na natahimik si Elise. Tumingin siya sa kanyang ina, sa mga matang puno ng pag-aalala, ngunit kulang sa kaalaman ng buong katotohanan. Dahan-dahan siyang umupo. Sumunod naman si Lorena, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Huminga ng malalim si Elise at nagsimula siyang magsalita. Isa-isa niyang kwento ang lahat, ang mga pangyayaring matagal niyang kinimkim, ang sakit na pilit niyang itinatago, ang mga pagkakataong pinili niyang manahimik kahit nasasaktan na siya. Ikwinento niyang takot, ang pagdududa sa sarili at ang pakiramdam na unti-unti siyang nawawala. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Lorena. Hindi siya makapagsalita. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Napayuko si Elise. Akala ko, kaya ko Akala ko, lilipas din. Pero habang tumatagal, mas nawawala ako sa sarili ko. Tahimik na umiyak si Lorena. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Patawad anak, hindi ko nakita. Hindi ko naramdaman agad. Umiling si Elise at marahang hinawakan din ng kamay ng kanyang ina. Hindi niyo po kasalanan, Ma. Ngayon lang din po ako nagkaroon ng lakas ng loob.
Sandaling natahimik ang dalawa, ngunit ang katahimikan na yun ay hindi na puno ng takot, kung hindi ng paghilom. Tama lang ang ginawa mo. Kung yun ang paraan para maprotektahan mo ang sarili mo, susuportahan kita. Napatingin si Elise sa kanyang ina, tila naghahanap ng kumpirmasyon, at nakita niya iyon, ang buong suporta, ang pagmamahal at ang pagtanggap. Natakot po ako, Ma. Pero pinili kong lumaban. Mahigpit siyang niyakap ni Lorena. At hindi ka nag-iisa, anak. Hindi ka na mag-iisa. Sa yakap na yun, tuluyan ng bumigay ang matagal ng kinikimkim ni Elisa. Tahimik siyang umiyak, hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa paggaan. Sa wakas, natapos ng lahat, at sa wakas, nagsimula na siyang buuin muli ang sarili niyang mundo kasamang taong hindi kailanman bibitaw sa kanya. Sa loob ng hukuman, tahimik ang buong silid. Nakaupo sa unahan ang hukuma, habang sa magkabilang panig ay ang mga abogado ng dalawang panig. Sa tabi ni Adrian, nakaupo ang kanyang abogadong si Attorney Victor Salonga, isang kilalang defense lawyer. Matangkad, maayos ang postura, at kilala sa pagiging agresibo sa korte. Ngunit sa araw na yun, baka sa kanyang mukha ang bigat ng sitwasyon. Sa kabilang panig, katabi ni Elise ang kanyang abogado, si Attorney Marlon Reyes. Tahimik, ngunit matalas mag-isip, kilala sa pagiging detalyado at hindi nagpapalusot sa ebidensya. Ngunit ng araw na yun, baka sa kanyang mukha ang bigat ng sitwasyon. Sa kabilang panig, katabi ni Elise ang kanyang abogado, si Attorney Marlon Reyes. Tahimik, ngunit matalas mag-isip, kilala sa pagiging detalyado at hindi nagpapalusot ng ebidensya. Nakatayo ang piskal sa gitna, hawak ang dokumento at ebidensya. Ipinapakita ng korte ang video recordings mula sa loob ng bahay ng biktima, kung saan makikitang ang akusadong si Adrian ay personal na nagpapainom ng substansya na hindi bahagi ng prescribed medication. Ipinakita ang footage, tahimik ang lahat habang malinaw na nakikita si Adrian sa screen. Bukod dito, narito ang audio recordings kung saan malinaw na narinig ang pag-uusap ni na Adrian at Cindy ukol sa kanilang plano. Tumigil sandali ang piskal at tumingin sa hukuma. Kasama rin sa ebidensya ang video footage na nagpapatunay ng kanilang illicit relationship. Ang paulit-ulit na pagtataksil ng akusadong si Adrian sa kanyang asawa na siyang naging motibo upang isagawa ang krimen. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Napayuko si Adrian. Tumayo si Attorney Salonga. Objection, Your Honor. Ang personal na relasyon ng aking kliyente ay walang direktang kinalaman sa kasong ito. Tumayo si Attorney Reyes para magbigay ng komento sa sinabi ng kabilang panig. Objection overruled. The court recognizes the relevance of motive. Napaupo si Attorney Salonga. Muling nagsalita ang piskal. Batay sa ebidensya, ang akusadong si Cindy ang nagbigay ng illegal na droga, habang ang akusadong si Adrian naman ang nagplano at nagpatupad ng pagpapainom nito sa kanyang asawa upang siya ay mawala ng katinuan at tuluyang alisin sa kanilang buhay. Tahimik ang buong silid. Dahil dito, ang akusadong si Cindy ay nahaharap sa paglabag sa Dangerous Drug Act at professional misconduct bilang isang nurse. Samantala, ang akusadong si Adrian ay nahaharap sa mga kasong attempted parricide, serious physical injuries, psychological abuse at concubinage dahil sa kanyang hayagang pakikipagrelasyon sa ibang babae habang kasal. Napakuyom ang kamao ni Elisa, ngunit nananatili siyang kalmado. Elise, hindi ko ginusto to. Ginusto mo. Plinano mo. Hindi ko sinasadya. Ang korte ay hindi kumbinsido sa iyong mga pinapaliwanag. Sandaling tumahimik ang hukuma bago ibinaba ang hatol. Ang akusadong si Cindy ay guilty sa paglabag sa batas ukol sa illegal na droga at professional misconduct.
Siya ay tinatanggalan ng lisensya bilang nurse at pinapatawan ng pagkakakulong. Napaluha si Cindy. Ang akusadong si Adrian ay guilty sa attempted parricide, serious physical injuries at psychological abuse at concubinage. Nanginginig si Adrian habang nakatingin kay Elisa. Elise, patawarin mo ako. Tumayo si Elisa, matatag ang boses. Hindi ako ang sinira mo. Ang sarili mo. Kayo ay hinahatulan ng pagkakakulong alinsunod sa batas. Lumapit ang mga pulis at pinusasan sina Adrian at Cindy. Mahal kita, Elise! Please! Patawarin mo na ako! Hindi siya nilingon ni Elisa. Hindi yan pagmamahal. Habang inilalabas ang dalawa, nananatiling nakatayo si Elisa, tahimik ngunit buo. Sa tabi niya, bahagyang tumango si Atty. Reyes. Huminga ng malalim si Elisa. Sa wakas, nakamit ko na ang hustisya. Sa labas ng hukuman, tahimik ang paligid. Katatapos lang ng lahat, ang mahabang laban, ang sakit at ng katotohanan. Nakatayo si Elise sa gilid, hawak ang kanyang baga habang nakatanaw sa malayo. Ramdam niya ang gaan sa dibdib, ngunit may bakas pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. Maya-maya pa'y lumapit si Camille. Simple ang suot nito, ngunit halata ang pag-aalala at pagmamalaki sa kanyang mukha. So proud of you, nakaya mo. Napalingon si Elisa at bahagyang umiti. Isang ngiting hindi pilit, kung hindi totoo na. Hindi ko akalain na aabot ako dito. Lumapit si Camila at hinawakan ang kanyang kamay. Akala mo lang yun. Kilala kita matagal na. Hindi ka mahina, Elise. Nasaktan ka lang. Napayuko si Elise sandali at huminga ng malalim. Alam mo, may mga gabi na gusto ko na lang sumuko. Yung pakiramdam na parang wala na akong laban. Pero hindi ka sumuko. Tumingin si Elise sa kanya. Pinili mong lumaban. Hindi lahat kayang gawin yun. Saglit na natahimik si Elisa at bahagyang ngumiti. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko rin kinaya. Umiling si Camille. Hoy, wag mo sa aking ibigay lahat ng credit. Ikaw yun. Ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw ang nagplano. Ikaw ang nagtiis. Natawa ng bahagya si Elisa, isang magaang tawa na matagal niya nang hindi nagagawa. Tapos na rin sa wakas. Oo, tapos na. Pero hindi ibig sabihin nun, dito na rin nagtatapos ang lahat para sa'yo. Tumingin si Elise sa kanya na tila ba nagtatanong. Simula pa lang to, may bago ka pang buhay na bubuuin. Napatingin si Elise sa langit, saka muling ngumiti ng mas buo at ng mas magaan. Oo, sarili ko naman. Ngumiti si Camila at tinapik ang balikat niya. At huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi kita iiwan. Alam ko. Tahimik silang naglakad papalayo sa hukuman, hindi na bilang mga taong tumatakbo mula sa sakit, kung hindi bilang mga taong handa nang magsimulang muli. Lumipas ang ilang linggo, nagpasya si Elise na dumalaw kay Adrian sa kulungan. Tahimik ang paligid ng visitors area. Malamig ang simoy ng hangin at baka sa mukha ni Adrian ng kaba nang makita si Elise. Mabuti at napadalaw ka. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ano? Bakit naisipan mong mangapit? Alam mo naman, gusto ko lang magkaanak. Akala ko, yun lang ang paraan. Naalala mo ba? Nung nagpa-test tayo sa doktor kong kaibigan, si Camille? Sa totoo lang, tinago ko ang tunay na resulta. Iniabot niya kay Adrian ng papel ng dokumento. Ano to? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ako palang infertile? Ayokong kaawaan mong sarili mo, Adrian. Ganon kita kamahal noon. Ayokong masaktan ka palalo. Huminga si Adrian ng malalim, halos hindi ito makapaniwala. Hindi ko maintindihan. Paano ko nagawa to sa sarili ko? Akala ko ako lang may problema. Akala ko ikaw ang mahina.
Ikaw ang dapat na paluhain. Hindi ko inisip na ako palang may kasalanan. Ngayon, naiintindihan mo na? Hindi ako ang mahina. Ikaw, Adrian. Ikaw ang nagkamali sa pagloko sa sarili at sa akin. Paano ko nagawa? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Lahat ng galit at sama ng loob, lahat ng pangungutya na naranasan ko, pinagsisisihan ko na. Lahat dapat noon pa, sinabi mo na sa akin. Hindi mo na mababago pang nakaraan, Adrian. Pero sa natutunan mo, sa pagkakamaling ito, ang halaga ng tiwala at pagmamahal. Akala ko, ako ang magiging ama. Akala ko, magiging tamang asawa ako. At ngayon, Elise, lahat ng plano ko, lahat ng pangarap ko sa pamilya, nawasak dahil sa kamalian at pride ko. Ngayon, alam mo na ang katotohanan. Ang natutunan ko lang, ang hustisya, ang kapayapaan ko. Yun ang magpapatibay sa akin. Huminga si Adrian ng malalim, hawak-hawak ang mga dokumento. Ramdam ang bigat ng kanyang pagkakamali. Elise, kung alam ko lang noon, hindi ko nahahayaan ang lahat ng ito. Hindi mo na mababago pa, Adrian. Ngunit sana sa pagkakamali mo, natutunan mo rin ang halaga ng respeto at katotohanan. Ngayon, Elise, wala na ba talagang katiting na pagmamahal? Hindi naman ako marupok, pero hindi ibig sabihin na papayag ako na lokohin mo at saktan ang sarili ko. Tahimik sandali, huminga si Adrian, pilit na kinikilala ang sakit ng katotohanan. Oo nga pala, kahit yung mga ari-arian na ipinangalan mo sa akin, kinuha mo na pala lahat. Yan ang mapapala mo sa panluloko mo sa akin. At kumusta na pala kayo ni Cindy? Hindi niya kinaya yung pagkawala ng lisensya niya. Pati ang kahihiyan. Alam mo, Adrian, lahat ng ginawa niyo, lahat ng panluloko at pagtataksil, may kabayaran. Hindi ko na kailangan ng gulo. Pero sana, natutunan mo rin ang leksyon. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat, Elise. Hindi lang ako nasasaktan, Adrian. Ikaw din ang nagsakripisyo ng sarili mong integridad at reputasyon. Sana, sa hinaharap, matutunan mo ang tunay na halaga ng tiwala at pagmamahal. Tahimik silang nagkatinginan, parang nagbalik tanaw sa lahat ng nangyari. Ang dating init ng kanilang relasyon ay napalitan ng malamig na katahimikan. Isang katahimikan na puno ng aral at pagtatapos ng isang kabanata. Mas mabuti nang maghiwalay tayo ng maayos sa isip at damdamin. Yan ang tunay na hustisya para sa akin, ang kapayapaan. Tumayo si Elise ng dahan-dahan. Iniabot niya sa harap ni Adrian ang divorce paper. Malinaw na simbolo ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Napaiyak si Adrian nang makita ang mga dokumento. Ramdam niyang bigat ng lahat ng pagkakamali at pagtataksil niya. Ang sakit, ang galit at ang pagkawala ng tiwala ni Elise. Ngayon, hawak mo ang katotohanan. Pumirma ka na para matapos ng lahat. Tahimik sandali si Adrian. Pinagmasdan ng mukha ni Elisa. Ang determinasyon at lakas noon ay hindi niya nakita. Huminga siya ng malalim at sa huli, dahan-dahan niyang pinirmahan ang mga papeles. Salamat. Ngayon, pwede na tayong magpatuloy sa sarili nating buhay. Si Adrian, kahit nasugatan ng damdamin, ay tumango. Ramdam niya ang kabigatan at katotohanan at ang katapusan ng kanilang mahabang kabanata. Tumayo si Elisa at iniwan ng silid. Bawat hakbang ay parang pagbubukas ng bagong yugto. Isang buhay na malaya mula sa sakit, panlilinlang at pagtataksila. Ipinagpatuloy ni Elisa ang kanyang buhay. Hindi niya na inalintana ang nakaraan, kung hindi pinagtuunan ng pansin ng kanyang sarili, ang kanyang kalusugan at higit sa lahat, ang kanyang negosyo.
bumalik siya sa kanyang mga butika, motor parts shop at commercial properties na may bagong sigla. Sa bawat pagpasok niya sa opisina, ramdam niyang kontrol ng kapangyarihan na matagal na nawalay dahil sa pagkakanulo. Pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalago ng negosyo at tiniyak ang bawat operasyon ay maayos at organisado. Hindi ko nahahayaang sirain ng iba ang pinaghirapan ko. Naglaan din siya ng oras para sa kanyang kalusugan. Regular ang check-ups niya. Naglaan ng oras para sa exercise at siniguradong balance ang kanyang diet. Hindi na siya nagpapabaya ng sarili tulad ng dati. Ang matinding stress at panghihina ay pinalitan ng disiplina at pagmamahal sa sariling katawan. Sa bawat umaga, mula sa isang simpleng stretching at meditation bago pumasok sa kanyang opisina, ang kanyang energy at focus ay nagdudulot ng mas maayos na relasyon sa kanyang mga empleyado. Naging inspirasyon siya ng iba, lalo na kay Leila at sa iba pang mga staff na matagal niya nang pinangangalagaan. Siguraduhin nating maayos ang lahat ng operations. Bawat customer ay mahalaga at bawat negosyo ay dapat maging maayos at malinis ang proseso. Tumangong kanyang assistant na si Leila. Agad na kumilos upang ipasa ang mga utos sa team. Lumapit si Leila sa mga staff na abala sa kani-kanilang mesa. Team, pakicheck ulit ng mga reports for today. Siguraduhin na updated ang lahat ng transaction. At yung schedule ni Ma'am Elise, may meeting siya mamayang hapon, kaya hihanda na rin ang presentation. Agad namang kumilos sa mga empleyado, halatang sanay sa sistema at pamamalakad ni Elisa. May respeto at tiwala sila sa kanya, hindi lamang bilang boss, kung hindi bilang leader. Mula sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Elise ang kanyang team. Sa bawat kilaw nila, makikita ang resulta ng kanyang pagsisikap, isang organisadong sistema, isang maayos na negosyo, at isang kapaligirang may disiplina at pagkakaisa. Hindi lamang negosyo ang pinagbuhusan niya ng oras, pinagtuunan niya rin ng pansin ang kanyang personal growth. Nagbasa siya ng mga libro sa leadership at financial management, sumali sa mga seminar at sinigurado na may balance ang kanyang buhay, trabaho at personal na oras. Sa kabila ng abalang buhay sa lungsod ni Elisa, may isang bagay na hindi kailanman nakakalimutan ni Elisa, ang umuwi. Tuwing Sabado at Linggo, iniiwan niya ang ingay ng syudad at bumabalik sa probinsya, sa lugar kung saan naroon ang kanyang pamilya. Pagdating pa lamang ng sasakyan sa harap ng bahay, agad nang maririnig ang masasayang sigawan ng mga bata. Tita Elise! Unang tumakbo si Marco, ang panganay na pamangkin, masigla at laging nauuna. Kasunod niya si Lia na may hawak pang laruan at ang bunso na si Tommy at halos matumba na sa katatakbo. Bumaba si Elisa na may malawak na ngiti. Ohoy, dahan-dahan, isa-isa lang. Tita, ang tagal mo. Namiss ka po namin. Tita, may pasalubong ka ba? Natawa si Elisa. Ayan na nga eh. Alam ko na ang una niyong itatanong. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang kanyang mga dala. O ito, para kay Marco. At ito naman, para kay Lia. At para kay Tammy. O, huwag kayong mag-aaway ha. Masayang nagpasalamat ang mga bata na agad na nagkumpulan. Sa may pintuan, nakatayo si Lorena, nakangiti habang pinagmamasdan ang eksena. Talagang ikaw ang hinihintay nila bawat linggo. Lumapit si Elise at niyakap ang kanyang ina. Kayo rin po ang hinihintay ko, ma. Pumasok sila sa loob ng bahay. Amoy pa lamang ng lutong ulam. Ramdam na agad ni Elise ang init ng tahanan. Habang kumakain, napuno ng kwentuhan ang hapag. Tita, top 1 ako sa quiz namin. Wow! Galing naman. Ma-reward ka sa akin mamaya. Ako rin po, tita. Nag-drawing po kami sa school. Talaga? Ay, gusto ko makita yon. Tita, kailan mo po ako dadalhin sa city? Pag marunong ka nang magbasa ng maayos. Marunong na po ako. Konti nga lang.
Habang patuloy ang kulitan ng mga bata, may isang boses na narinig mula sa likuran. Kumusta ka na? Napalingon si Elisa, nakatayo sa may pintuan ng kanyang kapatid na si Eliana. May ngiting may halong pag-aalala, tila sinusubukang basahin kung okay na ba talaga ang kanyang kapatid. Tumayo si Elise at lumapit. Eto, unti-unti nang bumabangon. Sandaling nagkatitigan ng dalawa, walang kailangang sabihin, pero ramdam ang pinagdaanan. Umupo silang dalawa sa gilid habang pinapanood ang mga bata na patuloy sa paglalaro. Napangiti si Elisa habang nakatingin kina Marco, Leah at Tommy na naghahabulan sa bakuran. Ang sasaya nila, no? Sumulyap si Eliana sa kanya, saka ngumiti ng bahagya. Pwede ka namang magpaanak kung gusto mo. Napatawa na lamang ng bahagya si Elisa. Ate naman Oh, anong ate naman? Totoo naman hindi ka pa huli sa lahat. Napabuntong hininga si Elisa pero hindi mabigat, parang mas magaan na ngayon. Siguro ate, hindi pa ngayon. Ang dami ko pang gustong buuin sa sarili ko. Tumango naman si Eliana, tila ba naiintindihan. At okay lang yun. Hindi naman karerang buhay Saglit na natahimik ang dalawa habang pinagmamasdan ang mga bata. Ang importante, masaya ka na ulit. Kahit paunti-unti. Ngumiti si Elisa, mas totoo kaysa dati. Opo, mas okay na ako ngayon. Hindi pa man buo, pero papunta na doon. Lumapit si Tommy at hinilang kamay ni Elise. Tita, laro ka na ulit! Napangiti naman si Elise at tumayo. Sige na nga, sandali lang ha. Tumingin siya kay Eliana bago tumakbo papunta sa mga bata. Welcome back! Sa gitna ng tawanan at takbuhan, muling nakita ni Elise ang sarili niya. Hindi na yung dating sugatan, kung hindi isang taong unti-unting bumabangon. At sa pagkakataong yun, hindi niya kailangang magmadali. Dahil alam niyang darating din sa punto na buo na siya ulit. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ni Elise ang tunay na kahulugan ng pagiging matatag. Ang kanyang sugat mula sa pagtataksil ni Adrian ay naging inspirasyon upang mas maging matatag at maingat sa pagpili ng mga taong mapagkakatiwalaan. Sa gabi, habang nakaupo si Elise sa maliit na terrace ng bahay sa probinsya, tahimik niyang pinagmamasdan ang kalangitan na puno ng bituin. Malamig ang simoy ng hangin, dalang amoy ng damo at tahimik na paligid na tanging sa probinsya lamang mararamdaman. Sa ibaba, maririnig pa rin ang mahihinang tawanan mula sa loob ng bahay. Sina Marco, Leah at Tommy na hindi pa rin mapigilan sa kakulitan kahit oras na ng pahinga. Minsan, maririnig ang boses ni Lorena na pinapagalitan sila ng mahina, ngunit halatang may lambing. At sa likod bahay, makikita si Eliana na inaayos ang mga gamit habang paminsan-minsang sumisilip sa kanya para siguraduhin okay siya. Huminga ng malalim si Elisa sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Hindi na bigat ang nararamdaman niya sa dibdib kung hindi kapayapaan. Ngayon, ako na ang may kontrol sa buhay ko. Ako na ang may kapangyarihan sa sarili kong kaligayahan. Tahimik siyang napangiti habang nakatingin sa madilim, ngunit payapa ang kalangitan sa bawat hakbang na kanyang ginawa mula sa sakit, sa takot at sa pagbangon. Unti-unti niyang natutunan na hindi niya kailangang madaliin ang sarili. May mga sugat na hindi agad nawawala, pero natutunan niya na maging matatag, imbes na takasan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyong kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.